Hello guys, so today this is tutorial about how can you actually start in school, lalo na kung bago ka, and if you're watching as a creator, a consumer of school, or as a moderator, or you plan to manage school, o magbigay ng services, paano ka kikita, and para saan talaga tong school, hindi ka familiar, gusto mo lang matuto about the basic tutorial, lahat ng mga tanong na yun is nasa isang video na to. So, just to let you know, if you're planning to create a school community, which is perfecto kung coach ka or may tinuturo ka, tapos marami kang mga courses or gusto mong mag-create ng community ng maraming mga tao na interested sa isang bagay, let's say freelancing, which is my niche. Pwede kang magkaroon ng pricing which is $9 a month. Lahat ng features nandyan, unlimited member course, isang admin lang yung pwede mag-manage o yung owner. Tapos, 10% transaction fee. Tapos, ito lang yung mga disadvantage. Tapos, kung gusto mo naman 99 per month pro, ito yung mga features pero mas mababa yung transaction fee. I think required na siya kung malalaman mo lang yan kung pwede ka na sa $99 per month. Kung yung kinikita mo is $1,000 per month. So, isa sa magbayad ka ng $100, pwede na lang maging yan, basta less than that. So, malalaman natin yan. Tapos, ito yung mga advantage. Actually, mas mababa na siya. Ito, may mga hidden fees pa yan. So, in terms of my community, ito yung binili ko. May mga estudyante ako dito, yes. Marami akong mga pinagagawa dito. But if we're going to refresh, I think binawasan ko ng categories because less is more yan. Bawas na siya. Pwede kang mag-post dito. So, let's say ikaw ay community manager, gusto mong mag-manage o paano magkaroon ng engaging community. Ano dapat yung mga gagawin mo? So, kailangan para ma-engage yung audience, magsusulat ka about the title and then yung story mo or kung ano yung experience mo, ganyan. Tsaka meron tayong mga category na pwede mong nilagay. Wins, kung meron kayong results, meron kayong money wins or client wins or freelance wins for my context to Tapos, pwede din magkaroon daily accountability para in a community. Meron silang, alam mo yun, parang may panalo sila, etc. Kung faith optional, general discussion ito yung pinaka-common. Marami din mga community na gumagamit ng mga ganyan, mga iba't ibang categories. But, depende na yun sa'yo. Tapos, meron tayong set up your group and stuff. Let's say you're a community owner. Tapos, meron mga nagpo-post na estudyante or mga student or if you're not, or mga yung mga co-circles or networks if hindi kayong authority sa brand mo. Napaka-advantages niya kasi yung mismong nag-engage, hindi na ikaw lagi. Hindi tulad ng Go High Level, parang email ka ng email. Tapos ikaw lang lagi nag-engage, hindi mutual. Ngayon dito, kapwa members na yung nag-engage, sila na yung parang nagtutulungan together. Tapos, ang maganda nun, meron siyang leaderboard, gamification. Meron yung levels sa community na to, na level 4 na ako actually. Tapos, paano ka mag-earn points, kailangan pag level 4, 65, level 1, wala ka pang points. Tataas lang yan kapag meron ka isang like, magkaroon ka isang like sa isang post, o nag-interact ka sa mga members, etc. So, yun yung mga criteria, pwede mong i-post. Tapos, ito yung mga members na leaderboards for the all-time leaderboards na 30 days ago, leaderboards na 7 days ago. Napaganda kasi pwede ka rin maglagay ng mga courses mo, tsaka book a call. Meron din calendar na pwede mo i-set up. Ako, ang calendar ko talaga is for the next week. Kaka-set up ko lang na may connection called The Fireplace. Parang dito yung chill namin na etc. Pwede mo ilagay yung description, yung image. Tapos, may mga members din na pwede mo i-interact. Pwede mo tignan yung membership question bago sila mag-actually mag-join dito. Makikita mo yung mga sinagutan nila, yung payment nila, courses nila. Pwede mo silang bigyan ng access sa course, etc. So, napakaganda. Usually, ang technique dito is if you're a course creator or the coach,
Pwede mo sila i-DM tapos magbigay ka ng consultation. Lalo na if you're a community owner. Meron ding map para makita mo saan yung iba nakatira mostly. Yung iba dito nakatira sa Spain, sa United States, mostly sa Philippines yung 21, France 4, etc. So, yan, meron tayong mga ganyan. Sa classroom, calendar, leaderboards, map members, about. Maganda yung map kapag gusto mo mag-meet up. Napaka-importante nito. Ito yung pinaka-main base na funnel mo kapag gusto mong kapag gusto mo pumasok yung mga people. Instead, nagagawa ka ng website tapos may hosting. Ito simplified na. Ang advantage ng school is simplification. Ito lang yung landing page mo o yung sales page mo kapag nakita nila, uy, ang ganda niya ito ah. Tapos makikita nila yung mga videos mo tsaka pictures. Ang ganda dito, naglalagay ka ng testimonial or proof. Tapos, description ng community. Napakalaking chances. And marami pa. Pwede ka dito kumita as a school owner, community owner, at pwede ka kumita dito as a school admin or as a growth operator na taga-manage. Now, for the growth operator, okay, ang gagawin nyo, kapag gusto nyo kumita sa pagmamanage ng school, ng mga school creators like me, isa sa mga technique na pwede nyo i-offer sa client nyo is pagpo-post ng mga memes, mga videos, paggagawa, tapos ganyan-ganyan. Tapos pag-brainstorm ng mga content na pwede i-engage ng mga tao. Now, if you're an admin, merong school owner yan. Yung school owner, siya yung authority. So, wag kang lalagpas doon unless sinabi niya na parang same kayo ng level na parang magpo-post ka also as a coach. But, most likely, hinar ka niya para gawing engage yung mga community. Paano mo pagsasamahan itong 40 members at magkaroon ng engagement together? Kasi, if you can see, bakit napaka-importante niyan? Meron tayong tinatawag na discovery. Nagpapakita na siyang discovery, more likely kapag matagal na yung school community, a-appear to. Pero pag bago, normal lang magre-read to or magsasabi ng no. So, kailangan, the more na maraming members na nag-grow siya, tapos nag-i-engage sila, tapos nagkakaroon retention, bumabalik-balik sila sa school mismo itong platform na to. The more na magiging consistent yung the more siya na ipupunta ka ni school para i-recommend tong community na to kasi engage yung members, mataas yung growth, mataas din yung retention, pabalik-balik sila. Tapos, matataas yung rango mo sa search result, tapos dadami yung mga tao kapag nag-search sila sa community. So, ito yung mga guidelines para ma-boost. Dapat gagawa ka ng high quality artwork. Tapos, human engagement yung priority mo sa community manager. Or even ito para sa mga community creators. Kasi sinasabi ko, kapag kunyari, punta tayo sa discovery, huwag yung create community. But, ito. Let's say, pupunta ka ng discover. Parang YouTube. May mga mauunang lalabas. Kunyari ito. Diba? Ito yung mga unang lalabas. Ibig sabihin, ito yung mga best communities, top communities. But, kunyari, magsa-search ka about, let's say, freelancing. Yung niche ko nga. Tapos, naghanap ka ng freelance network. Kung gusto mo kumita sa freelancing. Ito yung lalabas. Itong top 3 na to, maganda yung nila. Mga members nila or yung community engagement. So, kahit 5 members lang, $47 a month. Siguro, napakaganda na community nito and stuff. So, mayroong mga top 10 din. Ito, mga best performing, maraming members and stuff. So, napakaganda. Kung gusto natin makita itong community ko, so, pumunta sa taas, kailangan engage yung community. Yun yung trabaho mo sa growth operator or community manager. So, pag-uusapan natin yung settings, marami. Itong dashboard, conversion rate, out of 42 na nag-visit, ilan yung
nag-join ng community. Tapos, di-divide niya yan. Ito, sa 42 members, 19% lang yung nag-join, which is 8 people. Parang ganun. May mga, ano din, sino yung mga nagbayad, MRR. Yun yung monthly recurring revenue. Magkano yung kita mo kada buwan. Tapos, churn rate, ilang percentage yung umalis ng community o nag-leave. Tapos, meron tayong mga one-time sales. Meron tayong trial progress, trial conversion rate, etc. Pwede may chat GTP yun kung di mo maintindihan. So, pwede mo i-share kapag gusto mo nang mag-invite ng mga tao sa community na to. Tapos, napaka-importante nito kasi kapag ikaw as a group operator, tinas ka na mag-reach out sa Facebook para magkaroon tayo ng members sa loob ng community, mag-invite ka. Copy mo yung link, tapos send mo sa Facebook or sa Instagram DM mo sa LinkedIn. Ito na bahala. Tapos, yun yung importante kung magiging ambassador ka group operator din. So, payouts pala pa, general, ito lang naman yung function niya. More likely private, mas maganda para merong approval bago sila makapasok. Tapos, meron tayong pricing. Pricing natin is, yung una, $9 yung una fee. Pero soon, magiging $19 na to for the first 100 members. The first 200 members, libre. First 100 I think, 25 to 50 members, $9. Tapos, next, 50 to 100 is $19. Tapos, 29 to 49. Para alam mo yon yung perceived value ng community mo tataas. Depende sa topic mo at saka sa strategy. Minsan din sa target market. Kung sino talaga target mo. Kung na estudyante, lower. Kung na mga premium, higher. So, affiliate, kung gusto mo ng magka-copy sila ng link, tapos when they refer a friend, kikita sila dito. Community na to. $9 a month, 40% sa kanila. So, pwede yung ganyan. Pero, kailangan mo mag-upgrade sa Pro. At saka mas maganda yan kapag malaki na yung community mo. Marami na kayo. Tapos plug in. Membership question, iset up mo to. Kasi sometimes mas maganda na bago sila na tingin na aso mo. Bago sila pumunta sa community mo, at least may nakukuha kang data na parang ano may improve yung community mo, anong motivation nila, or anong email address nila, kung gusto mo sila send ng email. Tapos, unlock, reduce DM spam by requiring levels to members to engage in level 2. So, para mag-level 2 sila, dapat mag-earn nga sila ng points sa pinakita ko siya kanina. Tapos, reduce low quality posts, pwede din ganyan. Mas effective yung mga ganyan kapag marami na kayong community. At, I think that's pretty much it. Itong mga the rest na to, mga pro, saka ka na mag-explore if you really want this na ma-discover. Pero you can also do ChatGPT and copy-paste this one. So, the classroom, ito yung mga courses, ito yung calendar, ito yung mga pwede mo sila disable. Meron din tayong mga categories. Yung pinakita ko siya kanina, pwede ka mag-add nyo dyan. Tapos kapag bibilit ka, pwede mong transfer yung lahat ng data dito. May mga options yan. Rules is, pwede mo mag-add ka dito, pero ito yung be positive no sa promotion mechanism for ganun. Tapos, ito nga yung pinakita ko sa inyo kanina. Maganda din to, bagong feature ng school. Lagi silang nag-update every week or every 2 weeks at least. In the past 30 days, nag-grow ko daw yung members ko ng 39 members or stock. And yung billing is, billing ko daw yan. So, if somebody creates a group from your group, will automatically pay even more every month. This way, school belongs to me. So, ganyan, if somebody creates a group from your group, automatically pay you. Ayan yung automatic nila na matic. Kapag galing sa galing sa community ko sila nag-join, maybe for the first time ever, maybe, hindi natin alam. Pay daw nila ako ng 40% kapag gumawa din sila ng community dito.
o galing dito o sino man naka-invite sa kanila. May one new post daw tayo. So, yun, may share na si Samuel. Maganda kasi nag-engage yung mga audience, di ba? You don't have to post and post content. Mismo na yung mga tao yung magpo-post sa'yo or ah, yung mga tao. Paano ka mag-engage sa mga, kunyari may nag-post na member, sumakto. My first funnel draft. Good day, everyone. Here's my first funnel based on my current understanding. I realize that funnel works lovely in the business. You expose business. Your business capture interest, guide people, and conversion between portals, then even when you start to excited. O yun. So, napakaganda. Tingnan mo. Tinuro ko sa kanya about this one. Tapos, marunong na siya mag-build ng funnels in the span of weeks. So, what I can do is, mas less recommend yung pag may message ng AI. Pwede ka mag-implement ng AI kung you're training people inside of a community management platform. I mean, kung na employee management platform or CRM stuff. Pero kung school, less likely na maganda na mag-AI generate ka tapos comment dito. Kasi, kaya nga sila pumupunta sa school because they don't want AI human interaction. They want people. Yun yung edge ni school. Kaya, napakagandang platform to kasi people are not, ang dami ng mga noise, dami ng mga AI, they want to connect with real people from their human hands and then their human heart and mind. Maybe in some context pwede, pero I think it's not going to be sustainable long term. So, pwede ka mag-ano, nakita ko yun. I am impressed. What honors you mean? He speaks a lot to what they build and implement a funnel system. So, parang ganyan, tingnan mo. Ito na yung mga typo, it just makes you human. Tapos, maganda, para mas engaging is maglagay ka ng community, ng GIF. Tapos ganyan, I'm proud of you. Diba? I'm proud of you. Nakakatakot na may notification na yan. I'm proud of you. So, ayan, mas maganda kung magre-reply ka, may mga GIF din para amazing. Tapos, kung gagawa ka nga ng para ma-engage yung people, maybe tell about something, tell about something, tell about something, tapos title, it can be a tip, it can be a question, it could be a shared experience, or a poll. Pwede kang maglagay ng poll, magtanong sa kanila, pero more likely, hindi naman siya ginagamit. You more likely communicate with the school creator as a growth operator para malaman ng mga papost mo. So, pwede ka din mag-add ng YouTube link, and then attachment, tapos emoji, GIF, mas maganda kung wala ka namang lalagay na picture. May lalagay ka na picture, pwede mo naman i-paste dyan. Tapos categories, huwag kakalimutan. Don't even do this unless the creator told you to do so. Tapos ganun. So, don't make ayaw ng mga tao na pinipreach sila o tinuturuan parang professor. Don't give a lot of tips. Give tips when they ask, when they demand in the comment section. Tip dito is, one post, kailangan maka 10 comments ka. Or one post, kailangan, paano mo malalaman, magagawa yan? Maybe, after sumagot niya dun sa comment niya, comment section, pwede ka magtanong ulit. Tapos after niya sumagot, magtanong ka ulit. Pero wag in an annoying way. Kung marami yung magko-comment, darating yung araw na gano'n, edi one answer lang, you don't need to ask questions. Kasi, the more mong ginagawa yan, the more na, i-recommend nito ni school yung yung community na to, pataas sa discovery. So, yun siya, ganun siya ka-importante kung gusto mo kumita dito and stuff. So, ang isa sa mga tip ko din na masasabi sa inyo is, mag-like ka kasi, napaka-importante niyan. Makikita mo dito yung mga notification. Sino yung mga nag-comment and stuff. And, kung na-approve ka ba, sino yung mga nag-comment and stuff. So, yan, dami, no? So, ang pakita ko, kapag community, kayo, nag-create kayo ng community, let's say, meron dito tayong tinatawag na schoolers.
ito yung libreng community para lang sa mga school creators like me. May community na. And 174,000 plus kami. Ngayon, online ng 2.3 thousand. Tapos, ito yung CEO, I believe, ng school. Tapos, si Alex Ramosi yung partner. Tapos, I think pretty much, ito, mga community owners nagme-message and stuff. Tapos, may mga ang maganda dito, meron silang map. So, itong map, pwede ka makapag-meet up sa mga thousands of school creators. Okay, so, pins are off by 10 plus miles for privacy. So, para magkaroon sila ng privacy na hindi sila puntahan, no? Parang yun ito. More than 444 na, I believe, yung mga tao sa Pilipinas, you can meet them up. But, ano tayong school? 101. Yan yung kapag di ka talaga marunong on school, and you, pwede mo panoorin yan. Pero ngayon, it's a shortcut for you kasi Tagalog to. But I still believe na hindi ko na-discuss lahat. Pero, dyan naman yung mga in-depth tips pa na mag-grow ng community. I recommend na start ka from bottom to hanggang matapos mo yan. Tapos, meron tayong school news. Ito yung mga updates, ito yung mga tips. Pag sila nang bibigyan dyan, tapos ina-upload nila sa YouTube. School games, napaka-importante sometimes if you want to go to be top 10, top 5, or top 3 school creator, tapos mamimit mo si Alex Ramosi, pwedeng ganun. So, libreng trip din yun to LA or United States. But this one is more about yung book niya. Pero in the form of course, yan yung mga libre. Tapos, ang ganda ng community. Tingnan mo. Kita ko lang sa'yo, di ba? May mga yan. Tapos ka na, check mo. Tapos, dami pa niya. May mga school na pa yan. Audiobook. Ganda. So, ako, mag-start pa lang ako ng $9 a month since ongoing traction pa nga lang yung community ko. And it's nothing to be ashamed of. Meron tayong mga merch, pero ito, nakita mo, in hobbies, ito yung top 3. In music, ito yung top 3. Ito yung monthly recurring revenue nila or kinikita nila per buwan-buwanan is 300,000 pesos. So, ito 500,000. Ito 575,000. Hindi ko alam eh. Hindi ko makompute. Ito napakalaki. Mostly, ito, kaya ganyan kalaki, is malakas siya sa referrals. Yung mga mismong members, sila mismo yung nagre-refer ng community niya, tumikita sila. Ayan, may hati siya dyan and stuff. So, pakaganda. Mostly yung mga top 3 sa spirituality, meron din sa tech, meron din sa health, meron din sport, meron din self-improvement, meron relationship, yan. So, I think kapag nag-top 3 ka dyan, may meet mo sa Alex Ramosi nga. Ay, top 5 pala in each category will win an all-expense to LA, visit school, or Mosi one-day mastermind, mamimit mo siya. School game trophy, meron silang award na tinatawag natin. Tapos, meron trophy yan. Tapos, how it works, diba? So, quarter win, ano yan, every 3 months. Every 3 months at may deadline yan. So, merong all-time, may quarter, meron tayong mga ganyan. So, quarter 2025, wala pa naman. Quarter 3, 2025. I think mag-end na siya this September nga, 28. So, quarter 3, July 1, 10 a.m. hence in September. Ito yung pinaka-recent one. Quarter 3 tayo ngayon ng 2025. Tapos, ito lang yung parang guideline na dapat $100 per month yung price na max or etc. Basta para may chance yung mga small creators na kahit alam mo yun, parang hindi lang sa dami ng members yung dedepende ng price ng pagka-top 1 o 3 or 5 mo. Pero para hindi siya bias masyado at yung mga big creators lang or school creators yung nabibigyan ng chance. Even yung mga maliliit na bibigyan ng chance. So, kapag meron kang star emoji next to your, may mga star emoji yung iba. Top 1% ka sa Discovery. Ibig sabihin, pagka-search sa'yo, top 1 ka. Aspire, kung 30 days active ka dito sa school. Tapos, yung GOAT, highest earner. Tapos, yung Ninja, yung mga taong yung ito, kumikita na din 100,000 MR plus. Yung ibang diamond, $100,000.
Tapos, yung iba may crown, $30,000. Yung iba rocket, $10,000. Actually, kung gusto mo talaga, pwede kang kumita at minimum $500,000 if ikaw mismo is may brand na or magaling ka mag-create ng community or may mga network na to help you on that. Tapos, maganda dito is natatrack mo mismo yung engagement mo bilang tao. Ito yung engagement ko, kita nyo. So, the more active you are and stuff, the more it rewards you and stuff na consistent. So, tingnan mo, I just made a recent post on schoolers. Ito yung 163 contribution, followers, following, dami pina-follow, no? Ito yung, um, mo, profile and stuff. So, I think that's pretty much it na kailangan mo matutunan. And if ginawa mo lang yon yung mga ginawa ko, you'll be able to earn money or earn money as a school creator, growth operator. At least familiar ka na din. Ano mismo o tungkol saan yung school para hindi ka na malito. In short, yung school is parang Facebook pero less toxic at more intimate yung mga members. Hindi lang scroll like pero engaging, helpful, nagigib ng tips at nandito tayo paangat, walang crab mentality at pwede ganing kumita dito at mag-network sa mga tao. So, you guys can join my Firelancer community. Marami pang changes to pero as of now, hanggat di pa siya to 200 members, free mo na to. But first come, first serve. Good luck. If may mga tanong din kayo on the comment section, pwede ko siya gawa ng separate content. Promise. So, if nakita ko siya and stuff, and pinalaan ako gumawa ng content, I'll make a separate content naman. So that's all. If you're a freelancer, tapos gusto mo maging agency owner, coach, ayan na, maging pwede ka na mag-create ng community to teach aspiring agency